Sino nakapasok? Ayan. Hello po, Brad Conrado Ramos. Taga saang lugar po kayo? Roma po. Roma. Sa Roma. Ano po, ngayon nagluluksa po ngayon ng Roma. Di po ba dahil namatay na po si Pope Francis? Naglulok sa yung mga Katoliko ba? Opo, nagluluksa. Sabi naman po ni Brad Eli, sabi po ng Biblia, huwag kang magagalak pagka ang iyong kaaway ay nabubuwal. Hindi naman tao din po yan. They are being ano din po, ano bang tawag doon? Misled by their ancestors. Yun po yung nakagisnan po kasi nila na tama. Sabi nga po ni Brad Eli, yung a single act of kindness will merit you for Brad Conrad Ramos. Kailan po kayo nabautismuhan? Kwan po, July 19, 2020 po. 2020, ka-July ko po pala kayo. July 27 po ako, 2001. Opo. Nabautismuhan? Ang tagal nyo na po? Opo. Ngayon po, ano po ang dahilan? Bakit po, ano pong dati nyo pong religion? Kwan po, galing po akong Katoliko, tapos ano po? Kasi nagkakuan talaga ako ng kuan nag-PBMA, tapos nung nandito na ako sa Iglesia ni Cristo, nung pagdating ko po ng Milan, nabautismuhan din po ako sa kuan Suhay at katotohanan kay Gugulan. Levita Gugulan. Opo, nabautismuhan din ako diyan. Hindi ko lang matandaan kung anong kuan na, nakalimutan ko na rin dahil ang nagkuan sa akin si Brad Pitt, yung taga Milan. Ngayon nasa Australia na rin si Brad Pitt. Tapos saka ako nagkuan dito sa MCGI, sa Iglesia ng Diyos. Opo. Ngayon po, what made you decide to join the MCGI, yung Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus sa ligit kasaligan ng katotohanan? Buhay pa po si Brother Eli during the time na nabaptize po kayo, tama? Opo, buhay pa po. Buhay pa po. What made you decide to join the organization? Nung kapanonan po ni Brother Eli, talagang dati rin po akong manginginom, philosophy po ako nung araw. Pero nung marinig ko yung aral niya, nabago lahat. Opo. Salamat sa Diyos. Ngayon po, ang tanong ko naman po, Brad Conrad Ramos, what made you decide naman to exit the same organization but different leader? Kaya po, ano po ang nag-udyok sa inyo para umalis sa parehong reliyon na magkaiba ang liderato? Sa akin lang, nabukan ko lang po, Brad Badong, sa akin, gusto ko lang dahil parang hindi na po sa akin yung hindi katulad nung una kay Brad Eli, nang aral talagang parang nakukuha na ako yung dahil sa taga ng hindi katulad kay Brad Eli, 3 oras lang, 2 oras, ayos na. Ngayon Saka matagal lang sabi, Brad. 4 oras. Kaya sabi ko, muna ako sa medyo ibang aral ni Brad Daniel. Pag-ibig, pero ang pag-ibig, dapat pag-ibig na i-block mo ang kapatid, alisin mo yung kapatid, gano'n. Tulad ng mga iba, taga-Milan na hindi naman na kinausap, nagtanong lang yata, inalis na. Kaya inunahan ko na umalis na dito dahil hindi na maganda itong Dito ko lang nakita talaga sa Iglesia ni Cristo, iba rin ang aral, pero hindi ako nakarinig ng pag paalisin yung mga kapatid. Dito lang po. Opo. Sa kaya yun Brad Badong ang ko. Opo. Kaya Brad Conrado, ang masasabi po namin at may papayo namin po sa inyo, kung yung pong mabuting aral ng Diyos na ipinangaral at sinampalatayanan ninyo na ipinangaral ni Brad Eli, ay sa tingin po
ninyo nakapagpabago sa inyong pagkatao? Manatili po kayo doon, Brad Conrado. Opo. Yun ang pinanindigan ko po yung aral na natanggap ko po dito sa Iglesia ng Diyos. Ito po ang panindigan ko, hindi mababago po. Opo. Dahil pwede naman po tayong maski nandito tayo sa labas, pwede naman tayong sumamba ng Espiritu Santo eh. Opo, tama. Yun po yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na dumarating ang araw at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Marami pong paraan, opo, marami pong paraan, kapatid na Conrado Ramos, na upang sambahin ang Diyos. Bilang magulang, ginampanan mo ang iyong katungkulan bilang magulang sa iyong asawa, sa iyong mga anak. Sabi ng Biblia, ang sino mang hindi nagkakandili sa kanyang sarili, sa mga sariling kanya at sa kanyang sariling sambayan, ay tumanggi sa pananampalataya, mas masaol pa sa hindi sumasampalataya. Pagkapalaginampanan natin ang ating mga tungkulin bilang mga magulang, nakandiliin ang ating sambayan, sumasamba tayo sa Diyos. Ngayon, bilang mga anak, magsitalima, ito'y mabuti. Igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ay siyang unang utos na may pangako. Efesos 6:1-2. Opo. Yun lang po. Ang ka naman siguro, Makan, kung basta marunong ko lang sumamba sa Panginoong Diyos, ang Diyos naman, sabi niya nga, gusto ng Panginoong Diyos ang tao maligtas lahat. Hindi naman siguro tama. lahat ng ay maliligtas lahat. Opo, tama. Sabi po sa unang Timoteo 2:4, ang Diyos ang may ibig lahat ng tao maligtas. Gusto po niya lahat ng tao maligtas. Paano tayo maliligtas? Sa pamamagitan ng pagkaalam ng katotohanan. Alin ang katotohanan na ikaliligtas natin? Katotohanan, kailangan yung kapwa mo, iibigin mo. Yun yung dakila, pinakadakilang utos sa kautusan. Panginoon, Guro, alin baga ang pinakadakilang utos sa kautusan? Ang pinakadakilang ang pangunahing dakilang utos sa kautusan ay iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, hindi mo ibablock, hindi mo aawain, biro mo, sarili mong kapatid, aawain mo dahil nagkaroon lang kayo ng differences of belief and faith now. Di po ba, Brad Conrado? Yun talagang turo ni Brad Haley talaga nung una, Brad, na pag yung may naramdaman ng kapatid medyo nalalamig, dapat pasyalan mo, kausapin mo kung anong problema. Ganun naman dapat ang gagawin, hindi yung pag nalaman nilang lumabas ka na, sasabihin na lang ang tawag doon, yung Antikristo ka na. Yun ang parang nangyayari ngayon. Kaya siguro naman na maski lumabas ako, basta ang pananalig ko sa Panginoong Diyos at sa siguro naman, sabi nga ng Panginoon, kaya nga ng tao para lahat gusto niya maligtas. Yun ang pinanandingan ko, Brad. Basta ako, hindi ako nakakalimot na humingi sa kanya ng tulong. Opo. Sa araw. Opo, Brad Conrado. Bago gumising, magdasal. Bago matulog, magdasal. Siguro naman, makikita naman ng Panginoong Diyos kung ano nasa puso mo. Yun na lang po, Brad Badong, ang alam kong kanyan. Pero wala po akong sinasabi. Opo. Hmm. Opo, Brad Conrado, tandaan po ninyo yung talata po na sinasabi ng Biblia, ang walang awa sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghukom. Kaya po, kung meron pong lumalapit, kahit hindi lumalapit, meron tayong nakita na nangangailangan ng tulong natin, tulungan po natin. Tulungan po natin. Maganda po ang kwanong kay Brother Eli dahil talagang nililingap niya talaga ang lahat ng kapatid. Opo, totoo po yun. Ako po mismo, saksi, na nililingap niya po ang mga kapatid. Sabi nga po niya, taas noo pong nasasabi ni Brad Eli, sasamahan namin, wala kayong makikitang namamalimos sa kalsada. Sa abot ng aming makakaya, lahat ng mga kapatid na mahihirap, lahat ng mga kapatid na mayroong kapansanan, lahat ng mga kapatid na kapuspalad, sinisikap namin
na walang mapabayaan kahit isa. Ngayon po mga kapatid, Brad Conrado, marami pong mga kapatid ngayon na mahihirap, mga kapuspalad, mga may kapansanan, naghihikahus po lalo sa buhay. Bakit? Biruin mo, mahirap na nga, magpapatarget ka pa. Yun po, samantalang ikaw, Daniel Rason, ilan yung bahay mo? Hindi mo naman natitiran lahat ang bahay mo. May bahay ka sa Labista. Ilan ba ang kwarto ng Labista? 30 yata ang kwarto ng Labista. Ganun po kalaki ang mansyon na Labista. At isang CR pa lang po, kasing laki na po ng condo unit. Mas malaki pa yata yung CR kaysa sa condo unit na pang bachelor's pad. Ganun po yung mansyon sa Labista. Brad Conrado Ramos. Laki naman pala. Opo, so ay sobrang laki po. Without exaggeration po 'yon, mga kapatid. Without exaggeration, sobrang laki po. Yung pong kwarto ni nung mag-asawang Beth Rason at saka Dan Rason. Naku, ang laki po noon. Sobrang laki. Ano na po siya? Bahay na po talaga. Mas malaki pa po siya kaysa sa bachelor's pad. Kasi yung mismong wardrobe pa lang, na po, yung walk-in closet nila doon. Kasi laki na ng ng bachelor's pad. Tapos bukod pa po yung yung merong vanity mirror. Bukod pa po yung toilet, bukod pa po yung paliguan. Ano po yun? Separate separate. Yun po. Pero nung buhay pa po si Brad Eli, yung namamahala po dito, wala po naman akong maikuan na dahil nung nagkaroon po ako ng pagsubok sa namatay ang panganay kong anak. Nagpuputol-putol si Brad Badong, narinig mo po. Hello po. Rinig po. Opo, nadidinig ko po. Nung namatay po yung anak kong babae, tumulong din po yung mga dito, yung mga kapatid dito, kaya yun po, tinatanaw ko rin po na utang na loob yun. Pero talagang pasensya sila talaga ngayon dahil lumabas ako dahil hindi ko na talaga parang sayang lang yung ako doon kung may nakatanim sa dibdib kong galit na wala rin na hindi rin ng Panginoong Diyos. Kaya pasensya na sila kung ano man ang mixit ako, ganun. Opo. Ganun lang naman po talaga ang masasabi natin eh. Bakit kayo ngayon maninira? Choice namin umalis eh. Bakit? Biruin mo, papasamain mo ko. Sasabihin mo, lumalaban ako sa aral, lumalaban ako sa mga aral. Patunayan ninyo na lumalaban ako sa aral. Wala naman kayong mapatunayan na lumalaban ako sa aral. Pero, kayo, mapapatunayan ko, lumalaban kayo sa aral. Bakit? Ano bang aral? Ibigin mo ang iyong kaaway. Bakit? Ito ang dakilang utos. Kagaya noong pangunahing dakilang utos na iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, isip at kaluluwa. Ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa. Kabilang ba sa kaaway yung iyong kapwa? Kabilang. General truth yun eh. Ibigin mo ang iyong kapwa. Wala pong nakasabi doon. Ibigin mo lang ang iyong mga mahal sa buhay. Ibigin mo lang yung gusto mong ibigin. Hindi. Iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang kaaway mo ba ay kapwa? Kung sinasabi mo ang kaaway ay kapwa, kasama yan sa ipinaiibig ng Diyos. Katunayan, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, idalangin ninyo ang sa inyo'y umuusig. Pagka nagutom, pakainin ninyo. Alin ang pagkain ipapakain, may lason, o kaya panis, o kaya madumi, hindi. Pakainin ninyo ng pagkain makakain. Pagka nauhaw, painumin ninyo. Ng anong inumin? Yung galing sa poso, yung galing sa kanal, yung galing sa inodoro na ginagawa ng ibang mga nasa restaurant, sa kanilang mga balahurang mga guest. Hindi. Painumin ninyo ng inuming maiinom. Ganun po, mga kapatid dyan sa Roma, mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo, nakikiusap po kami sa inyo. Buksan po ninyo ang inyong mga puso at isipan na tama pa po ba ang ginagawa ninyo na pagpapasama sa amin. Biruin mo, sarili mong kapatid, sarili mong magulang, sarili mong anak, kung nagkaroon kayo ng differences of faith and belief, itinatakwil nyo na ngayon. Ngayon,
pinapasama nyo na. Ngayon, kina-character assassinate nyo na. Sabi ng Biblia, ang sino mang napo at ang sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng pag-ibig. Yun po, mga kapatid, magising po kayo sa katotohanan na ang napopuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Kayo'y sa inyong amang diablo at ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin sapagkat siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. Paano pumapatay si Satanas? Ang napopuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Yung po palang pagkapuot ay pagpatay. Yung Patay po, na. Conrado. Opo. Sige po, Brad Conrado, ano po ang gusto niyo pong, ano po mensahe po ninyo sa mga kapatid na nandyan pa? Mahal po natin yung mga kapatid na yan. Brad Conrado. Meron po ba kayong mensahe? Ang masasabi ko lang po, itong mga kapatid dito, mahal ko pa rin kayo mga kapatid. Wala pong masamang kwan sa akin. Umalis lang ako dahil siguro kanya-kanya tayong hindi ko sinabing kwan. Kaya lumabas ako, pasensya na kayo, talagang hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya yung nasa kwan ko dibdib ko dahil inutilin na nandito pa rin ako sa kwan na yung dibdib ko hindi kwan, baka mamaya magkaroon ako ng lalo't pat may nararamdaman ako, kaya mas maganda siguro yung ganito muna, sasamba na lang ako sa espiritu at saka sa Panginoong Diyos, ayos na siguro to, basta ako hindi nakakalimot sa aking tungkulin. Yun lang po, Brad Badong. Tama po yun, Brad Conrado. Basta po meron po kayong meron pong nakitang kailangan tulungan po ninyo. At ang Diyos naman po, nakikita po niya yung budhi natin. Sabi po ng Biblia, at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong manggagawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa mga banal. Ang Diyos po, hindi po yan makakalimutin. Merong mga tao, kagaya ni Albert Reyes, biruin mo, ang dami-dami kong nagawang kabutihan sa pamilya mo. Iano mo lang, iikot mo lang yung mata mo sa bahay ninyo. Maalala mo si Badong. Ay, galing kay Brad Badong to. Ay, itong TV na to galing kay Brad Badong. Ngayon, hindi naman kita masisisi dahil yan yung pambe-brainwash na ginagawa ngayon ni Daniel Rason. Ngayon, tanungin mo lang ang budhi mo, Albert Reyes. At siguro, sinagot ka ng iyong budhi. Budhi, masamang tao ba si Exit na po ako. ang sabi sa aklat ng Hebreo yata yun o Santiago, if today, opo, Brad Conrado, maraming salamat po sa Diyos at sana po ingatan po kayong palagi ng Panginoon at manatili pong palagi ang kapayapaan sa inyong puso. Okay po. Salamat sa Diyos. Opo, iyon. Salamat sa Diyos.